Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang sakripisyo ang tunay na sukatan ng ating pagbibigay. Ang babasahing mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, 21 kabanata. Ang alay ng babaeng balo. Nagmasid si Jesus sa paligid at nakita niya ang mga mayayaman na naghuhulog ng kanilang mga handog sa kabangyaman ng templo. At nakita din niya ang isang napakahirap na balo na naghuhulog ng 2 maliliit na baryang tanso. Sinabi niya, "Sinasabi ko sa inyo na ang mahirap na balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat ng iba, sapagkat ang iba ay nag-alay ng kanilang mga handog mula sa kung ano ang kanilang natira sa kanilang mga kayamanan. Ngunit siya, kahit siya ay mahirap, ay ibinigay ang lahat ng kanyang tinatangkilik upang mabuhay." Si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagkasira ng templo. Ang ilan sa mga alagad ay nag-uusap tungkol sa templo, kung gaano ito kaganda sa mga magagandang bato nito at ang mga kaloob na inialay sa Diyos. Sinabi ni Jesus, "Lahat ng ito ay nakikita ninyo. Darating ang panahon na wala ni isang bato rito ang may iwan sa kinalalagyan nito. Ibabagsak ang bawat isa." Mga problema at pag-uusig. Guro, ang tanong nila, kailan ito mangyayari at ano ang mangyayari upang ipakita na dumating na ang oras para maganap ito? Sinabi ni Jesus, "Mag-ingat, huwag magpaloko. Maraming tao na magsasabing nagsasalita sila para sa akin ang darating at magsasabing, 'Ako siya,' at dumating na ang oras. Ngunit huwag sundin ang mga ito. Huwag matakot kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at revolusyon. Ang mga bagay na iyon ay kailangang mangyari muna, ngunit hindi ibig sabihin na malapit na ang wakas." Sinabi pa niya, "Maglalaban ng mga bansa, sasalakayin ng mga kaharian ng isa't isa. Magkakaroon ng kakilakilabot na lindol, tagutom at mga salot sa lahat ng dako. Magkakaroon ng kakaiba at nakakatakot na mga bagay na magmumula sa himpapawid. Bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, gayunpaman, kayo ay aarestuhin at uusigin. Ibibigay kayo upang lilitisin sa mga sinagoga at ilalagay sa bilangguan. Dadalhin kayo sa harap ng mga hari at mga pinuno alang-alang sa akin. Ito na ang inyong pagkakataon na ipahayag ang mabuting balita. Magpasya ng maaga na huwag mag-alala tungkol sa kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Dahil bibigyan ko kayo ng mga totoong salita at karunungan na walang sino man sa inyong mga kaaway ang maaaring pabulaanan o salungatin ang inyong sinasabi. Ipahuhuli kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan ninyo, at ang ilan sa inyo ay papatayin. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin.
ngunit ni isang buhok sa inyong ulo ay hindi mawawala. Magpakatatag kayo at maililigtas ninyo ang inyong sarili. Si Jesus ay nagsalita tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Kapag nakita ninyong napapaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, malalaman ninyo na malapit na siyang mapuksa. Kung magkagayon ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa mga burol. Ang mga nasa lungsod ay dapat umalis, at ang mga nasa labas ng bansa ay hindi dapat pumasok sa lungsod. Sapagkat iyon ang magiging ang araw ng pagpaparusa, upang matupad ang lahat ng sinasabi ng kasulatan. Kakilakilabot ang mangyayari sa mga araw na iyon para sa mga babaeng nagdadalang tao at para sa mga ina na may maliliit na sanggol. Darating ang kakilakilabot na kabagabagan sa lupaing ito, at ang parusa ng Diyos ay babagsak sa bayang ito. Ang iba ay papatayin sa pamamagitan ng tabak, at ang iba ay dadalhin bilang bihag sa lahat ng mga bansa. At yuyurakan ng mga pagano ang Jerusalem hanggang sa matapos ang kanilang panahon. Ang pagdating ng Anak ng Tao. Magkakaroon ng kakaibang mga bagay na mangyayari sa araw, buwan at mga bituin. Sa daigdig ang buong mga bansa ay mawawalan ng pag-asa, natatakot sa dagundong ng dagat at sa rumaragasang tubig. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot habang naghihintay sila sa kung ano ang darating sa buong mundo, dahil ang mga kapangyarihan sa kalawakan ay itataboy mula sa kanilang mga landas. Pagkatapos ay lilitaw ang Anak ng Tao, paparito na nasa alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumindig kayo at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang inyong kaligtasan. Ang aral ng puno ng igos. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, "Isipin ang puno ng igos at ang lahat ng iba pang puno. Kapag nakita ninyong nagsisimula ng lumitaw ang kanilang mga dahon, alam na ninyong malapit na ang tag-araw. Sa gayon ding paraan, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, malalaman ninyo na ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Alalahanin na ang lahat ng mga bagay na ito ay magaganap bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita kailanman ay hindi lilipas." Ang pangangailangang magbantay. Mag-ingat na huwag kayong maging abala sa labis na piging at pag-inom at sa mga alalahanin sa buhay na ito. Baka ang araw na iyon ay mahuli kayo na parang bidag, sapagkat ito ay darating sa lahat ng tao saan man sa mundo. Maging mapagbantay at manalangin palagi na magkaroon kayo ng lakas na malagpasan ng ligtas ang lahat ng mangyayari at makatayo sa harap ng Anak ng Tao. Ginugol ni Jesus ang mga araw na iyon sa pagtuturo sa templo, at pagdating ng gabi, lalabas siya at magpapalipas ng gabi sa bundok ng mga Olibo. Maaga tuwing umaga, ang lahat ng mga tao ay pumunta sa templo upang makinig sa kanya. Ang mabuting balita.
ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.